pumili ng The Chariot card, ito ang inyong reading. Let's see kung ano yung mensahe ng inyong yumao para sa inyo. Na-sense ko, newbie. Actually, habang nag-shuffle ako, na-sense ko rin yung heaviness sa mata. So, ibig sabihin na yung yumao, umiiyak siya. Okay, I feel like yung iba sa kanila, parang hindi nila tanggap yung pagpanaw nila, especially kung maaga silang pumanaw. Okay, na-sense ko maagang nilayo sa pamilya. Siguro kung sino man ito, namatay siguro siya ng, in an early age. Okay? Anyway, let's see what else do we have here. I-clarify natin. Actually, na-sense ko talaga yung heaviness sa mata. Paulit-ulit. Yung parang bang umiyak ka ng todo, tapos hirap ka ng idilat yung mata. Yun yung pakiramdam. Mabigat sa mata. Okay. Strongly I feel hindi niya tanggap yung kanyang pagkamatay. Yung iba sa kanila medyo may galit or sama ng loob, honestly speaking. So maybe they are not at peace. Okay. Na-sense ko guys, the reason why, kung bakit may sama sila ng loob, yung iba sa kanila, yung kanilang pagkamatay ay hindi normal. Example, siguro meron nag-take ng kanilang buhay at ayaw nila nun. Anyway, let's see what we have here. So, anyway, gusto yung sabihin sa inyo na kahit feeling mo mag-isa ka lang, I feel na kailangan mo magkaroon ng sense of urgency with this readiness card here. Ibig sabihin lang nun na gusto niya sana na may plano ka sa buhay. Wag mo masyadong damdamin na you are alone. Okay, kasi gusto nila sabihin na marami ka pang magagawa sa iyong buhay. So anyway, gusto niya sabihin din sa'yo, if ever you do have a conflict in your life, it's destined to happen kasi nilalayo ka ng Panginoon sa mga conflicts or away. I feel na talagang hindi pagkakunawaan, yun yung nafe-feel ko. Kasi sabihin na yung conflict na yan is destined to happen. And I'm not sure if you can hear guys, pero sa background ko may nagtatahulan ng mga aso. It's also a sign that there could be fights that has been happening in your life. And this soul wants you to know na nangyayari yung bagay na may dahilan. Okay, yung conflicts. Yun din actually magbibigay sa'yo ng what we call isang idea about, who that person is, diba? Kasi kung may away, nakita mo yung tunay na kulay ng tao minsan. Gusto yung sabihin sa'yo na mag-ingat ka sa tao sa paligid kasi siguro masaya ka sa nangyari sa iyong buhay pero may mga tao na parang naiinis or parang nayayamot pag nakikita ka nilang maswerte or masaya sa buhay. So, maging cautious ka sa iyong paligid. Gusto niya rin sabihin sa'yo na if ever, meron nga kayong memory with this person definitely cherish whatever you give to him or her. Yung yumao, okay? I feel na naiyak siya actually when I hold these cards. Naiyak siya pag naalala niya rin yun. Yung magandang, pagsasama ninyo or memory. Actually, ito rin yung dahilan kung bakit parang nalulungkot siya kasi yun nga may pinagsamahan kayong dalawa. And this soul also wants to tell you na pinagmamasdan ka niya actually. And I feel na masaya siya sa'yo, especially if you are earning money.
as you can see here. But gusto niya sabihin sa'yo now that you have the money, learn to live and learn from your past mistakes. Gusto niya din sabihin sa'yo na as of now, you're manifesting wealth. Kung di pa yan parating, mangyayari ito guys, that you will have wealth. I feel like gusto niya din sabihin sa'yo, don't be greedy, learn from your past mistakes. Especially on handling money. So, okay. Nandito rin to, yung live and learn. So, na-feel ko with this imagination here. So, I feel na pwede ka rin mag-manifest ng iyong dreams and desire. I feel like this is with regards to financial concerns or parang yun nga gusto nyong actually na may mangyari sa iyong buhay. So, may connection siya with regards to this one. Na kung may gusto kang marating, ito yung gusto niya sabihin sa'yo, kung may gusto ka talagang marating sa buhay, kagaya neto, then start working and manifesting wealth. Yun yung gusto niyang sabihin sa'yo. So, syempre, how can you manifest wealth without you doing anything? Right? So, you need to live and learn from your past mistakes kasi yun nga may parating na pera at gusto kanyang i-warn kasi meron sigurong tao sa inyong buhay na parang may balak na magnakaw ng kung ano man ang meron ka. As you can see here. So, mind as well, avoid that kind of person na manggagamit. Nakakalungkot dito kasi gusto niya sabihin sa'yo na meron kang kakilala sa iyong buhay na connected ka, na kailangan mong iwasan kasi kung sino man ito, may tendency siya na magnakaw ng kung ano man meron ka. As you can see here. At may connection din siya with regards sa conflict, as you can see here. So, itong conflict na to can be kung sino man itong may potential na magnakaw, siya yung madalas mo makaaway or hindi makasundo. And this soul wants you to be aware about it na nangyari ito dahil destined na lumayo ka from this person na magnanakaw or may potential na may gawin behind the scenes. We have the Chariot, so your main message for you is definitely go after your goals and your dreams and desire is what I sense, and push forward sa iyong life. Honestly, I feel like try earning money is what I sense. I feel na for some of them, they want to provide you business ideas. So if ever you have massive downloads about business ideas, opportunity, then isulat nyo na yun. Safe na ngayon guys kasi tapos na yung Mercury retrograde as of now. Kasi nag-end siya no March 20, 2026. Okay, so anyway, let's see what else do we have here. I feel like you have to have that go-getter energy. And think positive is what I feel. So we have the Just. Wow. Actually, gusto niya sabihin sa'yo na just kang tao. At gusto niya sana manatili kang just. I feel like be a true friend is also what I sense. To be honest with you, nung hinawakan ko to, na-feel ko yung big smile. Honestly, para siyang masaya kasi this soul knows that you are definitely a just person. Honestly, I feel na gusto kanyang i-guide. You know, I feel na yung mga payo niya sa'yo, may connection siya kung ano man ang gusto niya sana mangyari sa kanya before. Noong time na, you know, before he or she passed away, parang may gusto siyang i-achieve. And this soul wants you to actually achieve things. Kasi nabubuhay ka pa. So, I feel like don't take things for granted. So, may kinalaman ito dito sa Diamond in reverse, okay? Make sure guys, if you earn money, you know, wag agad gastos ng gastos kasi baka mawala lahat. So, ingat and learn to actually invest on the right things. Kung di ka talaga kayo marunong, papapayo ko sa inyo, manood kayo ng YouTube channels about envelope method ng pagsisave ng money. At saka mapapayo ko sa inyo guys, huwag kayong gumamit ng binder. Mag-DIY na lang kayo kasi yung ibang mga tao talaga salbahe, kinurse nila yung mga binders.
At kung may mailagay kang pera doon, mabilis mawala, okay? Kaya mas actually swerte kapag ikaw yung gumawa at hindi mo ipakita sa iba yung ginagawa mo kasi yun nga, may potential na i-curse ng ibang tao yun, yung pera. So, we have the copy in reverse. We also have the loose here. So, gusto niya sabihin din sa inyo that if ever you will have a business, make sure na you are definitely unique about it. Huwag kayong basta-basta kumopya ng gawa ng iba kasi ikaw rin yung matatalo doon. Kasi syempre, naging kakompetensya mo yung mga tao yun na original, okay? So, make sure that if you're thinking of a business, make sure that you are original, okay? Unique. So, we also have break an egg. I have a feeling na parang nakafocus ako sa word na break. This is with regards dun sa mga tao na hindi okay sa yung buhay, yung madalas na nakakaroon ka ng conflict. As you can see, kasi dahil na i-break yung connection na yan, and dahil kung sino man yun, may potential siyang nakawin kung ano man ang meron ka. So, ingat kayo sa taong yun. And I have a feeling talaga yung energy ng greed. Siguro kung sino man yung tao na yun, meron siyang pagka-greediness. So, ingat kayo sa taong ganyan. And of course, with regards to you, you know, iwas ka actually maging greedy sa material na bagay kasi I have a feeling na may parating talaga na money sa inyo. I feel like soon, yun yung nafe-feel ko. So, parang sila sabi sa'yo ng iyong yumaon na, you know, be wise in spending your money. So, we also have this one. So, yun nga, ito yung nabanggit kanina about dun sa magnanakaw. Na parang may gustong kumuha ng iyong mana or gusto yung kumuha ng pera from you. So, be careful about it, okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Okay, na-sense ko strongly na parang gusto niya sabihin sa'yo na parang hindi niya gusto yung kanyang pagpanaw. Siguro dahil hindi normal yung pagpanaw niya. Yun yung nafe-feel ko. I'm sensing doctor. So, siguro kung sino man siya, baka yung doktor yung may dahilan kung ba't siya pumanaw. Hindi siguro siya nagkaroon ng tamang medication. I'm sensing uneasiness rin. I'm sensing booking. Yun ang nafe-feel ko rin. So, paano may gusto siyang sabihin about dun sa... I feel na doctor Doctor na sumalbahe sa kanya. Nakakalungkot. Na-sense ko rin itong card. So, gusto yung sabihin sa'yo na i-let go mo yung burden. As you can see. I feel na yung burden na yan, depends on your reading, is about a person na hindi okay sa iyong buhay or parang pabigat, kumbaga, sa'yo. Kasi, yun din yung blockage with regards sa blessings. And, I'm sensing here as well with regards to this one in reverse. I'm sensing that some of you really require to take an action or make a move towards your goals, honestly speaking. Actually, ito, feeling ko may kinalaman siya about dun sa death ng iyong lover or loved ones. Kasi na-feel ko dito na wala ng future dahil may nangyari. I feel na hindi niya inaasahan yung kanyang pagkamatay, honestly speaking. Kasi hindi niya tinitinan sa future yung possibility na may mangyari sa kanya. So parang gusto niya sabihin na while you are young, while you still have time, be happy as you can see here. And nasense ko to, yung kaninang lungkot na nararamdaman ko, okay? Gusto niya sabihin sa'yo na hindi siya actually masaya sa kanyang pagpanaw kasi maybe on that time na pumanaw siya, paano siya masaya sa kanyang buhay at hindi niya na-expect yung kanyang pagpanaw. We also have this one, so gusto niya sabihin sa'yo na
what do you call this, umiwas ka masyadong magbigay. Di naman yung sinasabi na bawal magbigay, pero kapag sobra kasi hindi na maganda. Kasi I feel na yung iba sa inyo, binigyan kayo ng yaman ng Panginoon for you to do something like a business or something that you're passionate about, as you can see here. Tapos, gusto niya rin sabihin sa'yo na may kakonektado ka nga na tao na sinungaling or hindi mapagkakatiwalaan. As you can see here. At ito rin siguro yung dahilan kung ba't ka nagkakaroon ng issue with regards sa money. So, we have the Chariot twice in your reading. Siguro ito yung nangyayari na nagda-double think ka to push forward about something. So, parang itong reading na to, parang siyang go signal for you that if you do have that dream, that you start to do something, gusto niya talaga na i-push forward mo yun. Yun yung mapapayo niya kasi I'm sensing na parang gusto kong niyang itry mo kaysa dumating yung time na parang di may na-expect yung mangyari sa future. Kaya niya shinare yung kanyang buhay dito. So, I will just show it to you, okay? Kasi pinakita niya dito sa reading na hindi niya to ine-expect. Ito yung kanyang pagpanaw. Hindi niya ine-expect yan. So, gusto yung gawin mo na habang maaga na you still have time, then go after something that you want to do or reach for your goals and your dreams. Yun yung gusto niyang sabihin sa'yo. At suporta ka naman niya. At saka, I really feel strongly yung parang nafe-feel ko yung regret na energy. Siguro meron siyang regret na hindi niya to nagawa nung habang nabubuhay pa siya. So, on your end, gusto niya sanang gawin mo kung ano man ang gusto mong marating. Kasi, darating ang panahon na parang manghihinayang ka na hindi mo na-try yung bagay na yon dahil huli na. Yung parang ganun ba? So, anyway, I feel like you do have to pray for this soul kasi na-sense ko talaga yung kanyang loneliness. Kasi nga, hindi normal yung kanyang pagpanaw. Pray for this soul as well kasi hindi siya at peace. So anyway, that's it with your reading. I hope that this may give you some insight and awareness. And God bless you.